At ayun nga ho guys, nagbabalik ang inyong lingkod na may sakit pa rin until now, Carlo Mendez TV, at abangan na pag-usapan natin ngayong gabi ng Sabado. Charot. 3, 2, 1, let's go! At ayun nga ho kabayan ha, so bakit nga ba tinatawag ng mga kalaban na timpalubog itong timpalaboy? Ha? Ano ba kayo? Charot. Abensya. Okay, timpalubog kasi mabigat kasi ang support ng timpalaboy sa kanila kaya sila ay lumubog na parang submarine. Oh, akala nyo ha? So kayo, dahil magagaan na kayo dyan, nabawasan na kayo, timpalitaw kayo. Ano, tama ba? At tinatawag na yung timpalubog yung timpalaboy. Edi, dahil sila ay mabigat at maraming sponsors, maraming nagmamahal sa kanila. So yung mga kalaban nila dahil umunti na, sila ay timpalitaw. Ngayon, lumilitaw na sila ngayon. Sa sobrang gaan. Oh, di ba? Totoo naman yun. Charot. Ito lang advice ko lang naman ha, kung ito ay inyong iti-take ng constructively. Oh, this is a constructive criticism. Kung ako sa inyo dyan ha, kasi nga sa ayaw niyo at sa gusto, sa maniwala kayo at sa hindi, talagang bumagsak ang popularity ni Migs Molino ngayon. Unlike noong okay pa ang tandem nila ni Mahal, na buhay pa si Mahal Tesorero na my gosh, kabayan, kaka-upload lang nila ng vlog nila. Ang mga supporters noon ng Mamigs, parang mikrobyo sa dami. Angat na angat talaga, kabayan, ang views nila noong mga panahon na buhay pa si Mahal Tesorero. Ayan. Mas mataas pa ang popularity ni Migs Molino noong ang mga ex-defenders ando doon pa sa poder nila. Medyo malakas pa rin yun nung time na yon kasi marami pa rin sila eh. Pero ngayon, sa pananaw ko, sa pag-obserba ko kabayan, talagang bumagsak ang kanyang popularity. Ngayon, ang mga vloggers naman doon sa kabila, no, kung ako sa inyo, ang bakbakin niyo dapat na pag-vlog itong si Migs Molino para umangat ang kanyang popularity uli. Kaso ang binabantayan nitong mga kalaban na ito ang timpalaboy eh. Oh, kasi nga, ano ba, bakit to hindi timpalaboy? Walang views? Ganun ba yun? So parang sinasabi na rin ninyo na kapag si Migs Molino ang content ninyo, nga? Charot. Diba, kung talagang gusto na yung tulungan si Migs Molino na umangat ang kanyang career uli, dapat i-content nyo siya ng i-content para lagi siyang pinag-uusapan sa social media. Hindi yung timpalaboy ang kinokontent ninyo, yung utang ni Arjobs. Kung hindi utang ni Arjobs, utang ko. Kayo ba magbabayad nun, mga kabayan? Oo, di ba? Kung kayo yung init na init sa mga kautangan na yan, di bayaran ninyo. Total kayo ang parang, ay naku, parang di na mga singit ninyo sa utang ng iba. Ha? Masyado kayo mga pakailamera dapat sa inyo. Alibiseng! Kunin ang itak tsaka basuka. Itutok doon sa puno ng saging doon ha. Maglaga mamaya. Ha? Pugay. Itumbahin mo na yung saging doon sa kabila. Inuutos ko na. Alibiseng? Ari ko na. Ay, puga to. Alam nyo, hindi maganda ugali yan na ikinatutuwa nyo na kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng difficulties in life, hindi magandang ugali yan. Kasi babalik at babalik ang karma sa inyo, day. Oh, ha? Hindi po pwedeng, yung ibang tao na yung may pwedeng karmahin. Ba't kayo exempted kayo sa sa karma? Hindi maganda yan, kabayan, no? Na, ewan ko ba, may mga tao talaga na bakit ikinatutuwa nila na nagkakaroon yung kapwa nila ng difficulties in life, no? Bakit kaya? Para nagbubunyi pa yung ibang tao dyan sa paligid kapag nakikita nila bumabagsak at nagkakaroon ng problema financial ang kapwa nila, day. Oo. Ba't kayo ba? Sagana kayo? Yung totoo, sagana? Saan? Charot. Siguraduhin nyo sagana kayo, ha? Huwag kayo, forma kayo ng forma dyan, ha? House na ako.
Ha? Charot. Huwag yung tayo na bugahan ko kayo ng plema ko, ha? Kulay green pa naman, charot. Sigurado kayo na kayo ay, maayos ang inyong mga pamumuhay pagdating sa pinansyal. Ang pugay, laway ko. Namumuo na talaga. Basang-basa na microphone ko. Wait lang. Sorry naman. Na-mute ko yung microphone, guys. Ano ba yan siya? Feeling nyo mga prominenteng tao kayo, ha? Bakit? Pinanganak ba kayo with golden spoon in your mouth? Alam nyo sa ginagawa nila ng mga kalaban na na panaytawag nila sa panaysita nila sa Timpalaboy, no? Na ganito, may utang, palubog na sila, mga patay gutom. Sa kakaganyan ninyo, alam nyo, nagmumukha kayong mga desperado. Totoo. Kasi kung di kayo mga desperado, hindi ninyo papakailaman yung buhay ng iba at instead, ang iaangat ninyo, yung sinusuportahan ninyo dyan. Kaso, totoo nga bang sumusuporta kayo? Or may mga personal interest kayo? Bawat isa sa inyo dyan, may mga personal agenda, may personal interest. Mga bulaang propeta kayo? O kagaya yan, ang Timpalaboy, sa kakatawag ninyo na Timpalubog at maraming utang. O kita mo, may hawak si AC no nakaraang araw na 500,000 pambili ng sasakyan nila. O kayo, may sasakyan ba kayong pinambili dyan sa grupo ninyo? Baka naman kahit nagulong ng sasakyan, wala kayo. Pugad. Yung sinasabi ko yung yung pera na galing sa mga sponsors, kung meron din kayo ganyan, nakagaya nung sa Timpalaboy. Oo, kasi parang ang laki ng inggit ninyo talaga sa Timpalaboy, Kasi kung wala kayong inggit sa Timpalaboy, hindi ninyo papakailaman yung mga buhay nila. Instead, yung buhay ninyo haharapin ninyo kasi pumarap kayo lahat sa salamin. Lahat kayo may bahid ng dungi sa mga kifay ninyo. Oh. Kifay talaga tayo. Kaya, huwag kayo masyadong believe sa mga sarili ninyo kasi umiikot ang mundo. Ang buhay ay parang bola. Hindi ho, porke kayo ay may mga trabaho dyan, isipin ninyo na baka isang araw pagising ninyo, ay, itinapon na kayo sa dagat-dagatang apoy na may asupre, kaya pati mga mani ninyo tunaw. Oh, ha? Sabi ko sa inyo dyan. Mga ipokrita. Mga ipokrito ang mga ganong klaseng tao, guys. Ayan. Ha? Sabihin na naman nila, bakit ikaw? Umaasa ka lang naman sa ate ko. Bakit? Alam ka na umaasa ako sa iyo. Umasa ako sa inyo. O ngayon, pag kayo ba aasahan ko, kaya nyo ang binibigay ng kapatid ko sa akin? Baka hindi kayo makatiis, ha? Kaya nyo ba ibigay lahat ng sustento na ginagawa ng kapatid ko sa akin? Kaya ninyo? Baka kulang pa yung mga sahod ninyo. Sabi ko sa inyo, day, ha? Kapatid ko ka, di nagre-reklamo kayo, magre-reklamo kayo. Wala kayong karapatan. Pag kapatid ko na magreklamo, yun. Siya may karapatan, pero kayo, wala kayong karapatan na magreklamo dyan at sumbat-sumbat dyan. Yes, pugad ay. Ilagay nyo nga sa lugar yung mga sarili nyo dyan, ha? Ngayon, kung kaya ninyong tapatan ang pagsustento ng kapatid ko sa akin, di go ahead. Hihinto ako sa pag-asa sa kapatid ko, provided lahat ng laki ng sinusustento sa akin ng kapatid ko, ibigay ninyo. Sige. Kaya? Deal or no deal? Kaya, wag kayong wag nyong kukontrahin. Kasi wala kayong karapatan kasi kadugo ko yan, di ba? Yung nagsusustento, hindi nga nagrereklamo kayo na wala kayong ambag sa buhay ko, magrereklamo kayo, di ba? Napaka inggitera ninyo masyado. Puga itong mga animal na ito, kakasa kayo sa hamon ko? Kung kakayanin ninyo ang laki ng sinusuport sa akin ng ate ko, sige, hihinto ako sa pagtanggap ng suporta sa ate ko, basta ibigay nyo sa akin. Di ba? Pero kung sasabihin nyo na, kasi naswerte? Tumahimik kayo, sara nyo yung mga pepe ninyo. Di ba? Alam mo, ang tawag dyan, inggit lang yan. Oo. Inggit lang yan kasi hindi ninyo kaya ang ginagawa ng kapatid ko. Ayan, ha? Ganun lang yun. Hindi ninyo kayang i-provide sa mga pamilya ninyo kung ano ang kayang i-provide ng kapatid ko sa akin. Yun, ganun lang yun. Prangkahan to the bones.
Yung problema ng iba yung binabantayan nila. Yung kanilang mga sariling problema, hindi nila inaayos. Gusto nyo isa-isahin namin dito yung mga problema nyo? Charot. Parang di naman namin alam yung mga problema ninyo dyan, ha? Huwag masyado magmalinis, day. Di po, napaka-ano nyo, ha? Oo. Hypocrite kayo, ha? Hindi ko lang kasi ugali yung magpalabas ng mga bank account, yung mga bank statement, yung mga pinapadala, hindi ko ugali kasi yung ganun, eh. Oo, kasi that is a private matter. Pero ako na nagsasabi sa inyo, hindi nyo kakayanin kung anong binibigay ng kapatid ko sa akin. Promise. Sa ganyan klaseng ugali ninyo, ay naku, day, hindi ninyo makakaya. I swear. At hindi ninyo kakayanin yung mga pangangailangan ko. Promise. Once, twice, magsasawa na kayo. Kapatid ko, nako, buhay pa nanay namin. Nagsusupport na yan. Lalo pa nung namatay nanay namin. O, di ba? Nakakaano kasi, no, na ang pangit tingnan, no, na parang tuwan-tuwa sila sa pag nakikita nila na parang may nangyari hindi maganda sa kapwa nila, parang tuwan-tuwa sila, parang mga demonyo itong hayop na ito. Parang silang kampo ng mga demonyo, mga pisting yawa kayo. Ayan. Hay nako. Nasabi ko sa inyo, ang karma, hindi exclusive sa iba yan. Lahat ho ay may karma na kakaharapin. Baka mamaya, nasa listahan na kayo, baka naka-line up na kayo, ha? Huwag masyadong kampante sa buhay, day, ha? Kaya, alam mo, tama yung sinabi ni Tita Nora, nung nag-live siya nung nakaraang buwan ba yun, may sinabi siya na, habang ako ay nagpapayaman dito, sabi ni Tita Nora, kayo dyan ay hanggang muchacha na lang kayo, sabi ni Tita Nora. Oo. Habang ako ay nagpapayaman dito sa negosyo ko, kayo hanggang muchacha na lang. Si Tita Nora nagsabi niya, hindi galing sa akin yan, ha? Which is, I find it realistic. Totoo naman sinasabi niya. Habang siya ay busy doon sa negosyo niya sa Malaysia sa pagpapalago na kanyang hanap buhay at yung iba tira ng tira sa kanya, sinong talo? Di ba? Balita ko nga, pupunta ng Boracay itong Timpalaboy. Si Tita Nora, uuwi na naman. Kasama siya doon sa Boracay. Yan ang dinig ko, ha? Kasi ang sakit ng tao is inggit. Ayaw ng tao na masapawan. Gusto nila sila lagi ang bida, sila lagi ang on top of everything. Ngayon, pag may ibang tao na medyo nakakaangat sa kanila, ayaw nila ng ganun, day. Kasi gusto nila sila ang bida. Di dapat doon kayo sa Jollibee tumambay para kayo ang bida. Diba? Ang puga itong mga buang na ito. Alam nyo, ang Timpalaboy parang gobyerno yan ng Pilipinas. Kapag ang support ng Armed Forces of the Philippines is andoon pa rin sa executive department, which is the office of the president, kahit anong bash ng mga tao sa presidente ng Pilipinas, hindi yan tatablan. Maliban na lang kung babaliktad itong suporta ng Armed Forces of the Philippines sa office of the president, yun. Doon pa lang mag-step down itong presidente kasi wala na siyang support pagdating sa forces. Ganon din yan sa Timpalaboy. Hanggat andyan dyan ang mga major sponsors nila na naniniwala sa kanila at sumusuporta sa kakayanan nila, kahit anong tibag ninyo, hindi ninyo yan makakaya kasi hindi kayo papaniwalaan ng mga sumusuporta sa kanila at ang full support ng main core nila. Alam niyo yung core. The earth has 3 layers. Ano ang 3 layers of the earth? Itong inaapakan natin, this is what we called crust. Okay, the upper layer of the earth is called crust. Pag naghukay ka, that is mantle. Pag dumating ka doon sa mga kailaliman na may mga mga parang may mga parang kagaya na sa vulkan sa ilalim, may mga apoy-apoy na, that is core. So tatlo yan sila, crust, mantle, and core. Sa elementary pa lang yan, day, huwag kayong natandaan nyo pa ba yan? Ang 3 layers of the earth, ha? Yan ang sumusuport sa earth, ha? Ayan, ha? So, ganun din ho yun sa Timpalaboy kapag still ang mga fans nila andyan and ang support ng kanilang mga sponsor dahil naniniwala sila sa kakayanan ng kanilang mga vloggers dyan, which is ang Timpalaboy na sila AC, si Rocky, si R. Jobs, si Papa Trix, si Poknot, si Apple, kasama na rin syempre, tsaka yung asawa ni Poknot, tsaka sino pa ba yon?
Kung may nakalimutan, si Kent Garcia tsaka si Enzo. Ayan. Hanggat andyan dyan yung mga yan, ibig sabihin, intact ang kanilang kasamahan. So ngayon kung kahit na isa pa sa kanila ang huminto at hindi na part ng Team Palaboy, hindi pa rin naman maaapektuhan ang Team Palaboy kasi sabi ko nga sa inyo, hanggat hindi nagwi-withdraw ng support ang kanilang sponsor at mga supporters, buo pa rin yung puwersa ng Team Palaboy. Gets nyo? Ayan ha. So, yan lang ho ang ating maiksing vlog sa araw na ito. Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe, everyone, and have a blessed evening to all of you guys. Bye-bye. Goodbye. It's hard to say goodbye. Charot.